Straight to the Ato point. may galang i-play o balik may galang ng speech ni Senator Amy Marcos. Kaya ba ko nga kamo, nakabati na mo ani. Kaya ba ko nakakita na mo live ani. But ato lang ning i-play o balik may galang dito sa Sibianan para ato maanalisar og maayo mga sukit tig paminaw. Pinakurat ning iyang speech kagahapon or kagabi ha. Kay ang mga rally may gala sa Iglesia ni Cristo, ikaduhang rally to kagahapon, bida og madugangan karon ikatulong rally. Medyo delikado gyud. Akong tan-aw, iundang na mahigala sa rally, miingon ang Iglesia ni Cristo nga ilan ang hunungon ilang rally. Kay matod pa medyo okay na kuno na kuha na nila ang goal in the kin or sa bato ilang pamahayag. Pero akong duda mura og medyo ilang gitimbang-timbang sad kay or galing ila pagsundan ng rally ng adlaw merong delikado na gyud Marcos. Ha? Straight to the Kay point. naka-trigger man mga higala og kinini ang naka-trigger mga higala og mura bitaw puspuro mga higala ni dagkot mga higala sa dakong kanya mi dako ang kayo. Kay kining kalakiha mga kaigalaan daghan na may tao na hibaw kay pag ang mga speeches nga gibuhian porbida ka mga ngilngig kayo. Sukad pa ni adtong Domingo, medyo grabe na to mga speeches pero kagabi mga higala mas may grabe man di ay. Abi na ko ganig second day mura og dili na kayo ko ano. Pero ang gidaghanon sa mga tao indekin perting ko na delikado kumurali pagdugang ron musamot kadaghan pagyud mga higalang katawhan. Straight to the point. Ay mga speeches ito magani may galas Guanson may speech man sa gani kumbati man sa to iya mga gibuhian nga mga pulong dito pero pag kang ay mina makapakurat sa tiwok nasod katong maong katong maong speech mga higala no kay mga tao manggod niya ha ako pabati ninyo sa Amy Marcos ha gamay lang atong tagag pagtagad sige ko dong play ko dong be gamay lang ha okay mo ni okay tumatanda ay mas naging gamay lang ato lang ikuan ko itong sugod gyud indekin katong pagsugod gyud ko dong ang pagsugod gyud sa iyang speech nata diha. Ato ni tagag pagtagad mahigala kay kini ni ang ato maanalisar og maayo. Sige isugod lang gyud kuno maayo dong katong pag greetings pa niya og uban pa. No, niining maong speech mga higala niya dito atubangan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo do na poy uban nga mga nangapil ini. Mga kaigalaan nga dito sad ni tambong sa mong rally ang uban na nanaw sa mong rally o niya mo ni ang mga paghitabo okay na ba dong sige names unsa man ni naatay ko ana to so good sige gamay lang kay mga kagalaan ha sige kuala sa tong pagsugod names kay ato sang i-explicar maayo kini gyud niyang gibuhian mga higala nga mga statement lay maka ana nga kanang mura man gud mga higala baog siya may pinaka-credible nga mosulti about anak kay pamilya man. No? Og nagoy tao mga higalang musulti nga layo-layo ra, medyo makaingon ka nga makatuo ka murag dili, makatuo murag dili, but kini makurat yun ka, kay igsuon naman ginasulti. Straight to the point. Igsuon naman yun. Pero ato makita may galas BBM, daghan naman mga higalay nag-ingon ana, daghan naman nagduda, gumikan sad mga kaigalaan lagi sa iyang sinultian, ang iya mga higalang mga purma, ang iya mahigalang baba nga maghiwi-hiwi ha murag mangagot mga sugid tig paminaw kini mga timailhan magud ni sa tao nga medyo nigamit ba o ginadiling drugas. Straight to the point. Pero pwede pod mga kaigalaan nga dili na maoy konklusyon ngin ana kay pwede man pod nga hiwi-hiwi ng baba mga kaigalaan kay basin og nanerbyos balang kaha or do na ba kay laing kada na ang sakit ba kada karon nga unsa no nga makapahiwi-hiwi ana. Doon naman mga anak sad niya ko ano, dili pud ka makakonclude yun nana no. So ang mga tao nara sa pagtagan-tagaan. Nara mga higala sa pag huna-huna naasain mo huna mahigala nga murag digamit man talini murag dili. Murag digamit murag dili. Pero once mga kagalaan nga i-confirm na niya nag-confirm sakop sa pamilya, medyo bugat ng kalakiha. Unang kurat kaayo ang gibuhian mahigalang Amy kagabi atol sa iyang speech niya atong paminaon mga kaigalaan pagsugod yun okay names Israel, Gabriel
pag... Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Okay, freeze dong, freeze ha. Kini yang speech may gala kay bawa mo ko nakadungog naman mo ani. Ha? Kini ato lang giputol may gala kay aron niya atong masud matagkaron og unya ang atong mga komentaryo, mga sukit tig paminaw. Kini ko atong tan-awon mga kaigalaan. Mingon sa pasensya ha. Basin sa akong pagsulti, makalit kog kaundang, makalit kog kahinga kanang muhiginhawa ko, mukuan ko kay medyo bugat ni nga speech ang gibuhian. So nangayo na sa dispensa daan nga malagmit mahimo sang ma-emosyonal ining maong speech mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Sumuni ang iyang mga pamahayag unya kung atong tan-awon ra ba tanaw written kini nga kwan gisuwat niya ni nasay gitamod mga higala nga iyang gitagik ni sabot pasabot mga kagalaan duna ba sa speech writer ani or gikan niya ni kini ba nga mga information kita kadayon gikan na niya nya imong isuwat ng imong speech kay gusto ka mahigala nga mahan ay sa to ba prepared ni ang question na nako na kuan ba kana na ang na-review ba niya balik-balik kay kumusuwat man ko ka ako sa akong experience as journalist kana maghimo kog kulom inigsuwat na ko ana labi pag isog kay pagkasuwat ug mo na ko tuyoon day nga masuwat ko daan amot minaw ng uban mga columnist ang akong style musuwat ko daan kanang gabi una nga makatug pa akong kulom kay di ka ugma maka-review pa ko ba kay review la sa man pagkasuwata no isog man kay ni no usahay kanang suwat ko niya submit dayon ang makuratan sa ng editor tawag ng editor sa man attorney kanang ato dayon publish niya mo na magkuyaw so kana bang lahi man ang pagdaldali nimo pagsuwat nya deliver nimo ako suwat ko kanang Semana Santa kanang akong speech inig ka kwan Semana Santa kapila man ka nga pulong ako na suwaton kay ngano man aron nga mahanay nimo ba pero nagsuwat na ko ana dili ko masuwat ana nga kanang Birhen Santo isuwat ko buntag usahay gyud katong panahon nga na ako papa sa ospital suwat ko buntag deliver na ko pagka hapon medyo gamay oras murag alanganin ko pero musuwat gani kana na ang labi na ana ikapila man kang pulong di mahimo imong ditso iwido nimo ana so imong isuwat unya mas mayo makatuog pagkadali kay ini kaugma gud murag ka na bang mga artist bitaw mag-drawing na sa drawing ana ni drawing ana day nami kaila bitaw sa una sisitiin nga mag-drawing ko ng kana na ang dagwais Ginoo dugay kay mahuman hindi ka ugman pod iyan biyaan sunod pod ugma mo gana-gana ba nya kanang mga writers pod uban labi na columnist or kanang kuan ambot kanang uban columnist sa ako kung mahimo mosuwat ka kanang makatuog pa na imong kulom kay ron nga ni ugma maka-review pa ka nga medyo nakay mapuno madugang ang kapuno or nakay kuhaon so nakay time to review kining iya mahigalang sa man dunay time siya nagsuwat siya nga iyang na pamalandungan ni or wala considering nga kining rally sa iglesia schedule ba yan wala ba ni ing nga kanang mo speech ka ugma or mo speech ka karon dayon sa to pagitagaan ni sa chance nga mo review anang iya mahigalang gisuwat despite ana kung prepared ni na review ni na proofread ba kaning unsa ba mauni nga mga pulong sa to pa kuan ni kana na ang kung ato analisaron medyo makabungog kay ni part mahigalang BBM Straight to the point. nga iyan ang ipamalandungan jud nga iyan ang buhian in public Straight to the atong point. balikan mga kaigalaan ha kini nga speech si Marcos Aimee dili man ko ingon kanay di man inday ken nga kanang yung mga kanang deliver kag speech karon dayon duda ko dili kay schedule kuning sa iglesia so giingnan na siya daan nga kanang second day sa among rally pwede ba ka makahatag og speech pwede ba ka makahatag sa imong panahom no sa imong pakigpulong so kung inaon ka nya considering nga ang audience daghan aside sa mga nitambong mahigala mag-atubang ko ka na nga audience pati daghan na 650,000 ka mga katawhan plus ang nagmonitor mahigala tibok nasod og tibuok kalibutan via internet imo ginang klaruhon imong speech sa indeken di ka na pwede nga hinahinayo kuno na nimo magbantay ka man kay the more nga naa diha nya naa mga kadagkuan sa INC nga nanambong
Naapo diha mahigala lain-lain nga mga tao nga naa, medyo imo yung careful gyud ka sa imong speech sad. Imo gyud ang pamalandungan og unsa man ni ready na ni mao na gyud akong buhian nga speech. So inana so tan-aw ko iya gyud gi presumably iya gyud mahigala gi evaluate og maayo. Dili gyud ingon nga kalit-kalit lang nga nahuna-hunaan niya. Di man ni parahig karabang na-trigger na mo nahuna diha dayon. Mao man ni kalainan mahigala og panalitan kining radyo. Magsulti ta ng radyo live gud ni. So muna nga i-calculate pud nimo ang imong mga panulti. Dinhi mahigalas kahanginan kay kining mga politiko ra ba og ato mahigala makomentaryuhan nag-andam po na sa daan og asa ka mo sipyat kay i-label sa kadayon. So i-calculate gid mo daan sa imong isulti. Ang kabinta-bintaha lang og arikas newspaper mga kaigsunan, although i-libel kay gyapon anang uban, mo pasaka gyapon kaso, ila po na mahigalang katungod yung pasakas lag kaso, tubagon na sa nato mga sukitig paminaw, pero at least magod arikas newspaper indikin ang imong kulong panalitan, bisag mi bira ka din ha, pero na-review nimo. So kini ang do na kay chance nga imong nabasag balik sa imong kaugalingon, na-review nimo, unya imo nang gi hunahuna gyud nya okay na, mo na imong buhian mahigala nga kolom or mo na yung buhian niya kwan. No? Unya human gi-review pag na sa gi-proofread ba na? Na may proofreader. Basa dito. Kang amo mga kailangan sa mga columnist dili na kaya nila i-review ang kwan mo nang usahay na ay mga kinini ang mga errors ginagmay may gala ditso na lang kay opinion magod, no? So lahi may gala kanang sa report gyud nga do na gyud may mo kwan gyud ang role sa mga editor sa kuban pa. Ang diri as newspaper mura og kanana ang sa mga columnist medyo unsa imong opinion mo respect pud sila. Mo na nga kuan na siya, maditso na siya usahay mga kaygalaan. Pero at least do na gyud naka-review, no? So kini ang kining kang Aimee unsa man ni day pagsuwat niya iyang na-review ni kay di pagod na dayon. Ikaduha do na ba iyang staff ani day? Iyang staff may nagsuwat or siya mismo may nisuwat or kung siya mismo may nisuwat pwede man kay kini nga pagkasulti may kalamuro gikan kasing-kasing. So malagmit niya gisuwat ni niya gyud wa ba niya ni pakatulga og usa ka gabi usa or pila ka gabi aron igbasa niya balik yung na may laing nalimtan ako indekin ako salot ni lapita nga paragraph. Uy ako lang ni kuhaon ng usa ka paragraph. Mahimong magkamatnon ka ba? Akin napita mo isog ra kaayo ni da murag kuan ako nang magkamatnon makani ka ugma labi pagkaron og kapag kagabi isog kay ka init kay imong ulo suwat ka ni ka ugma makaligo na ka magligo nimo nabugnawan ka. Ani mabugnawan na ka makaligo na ka muna magkabitaw no murag isog ra kay tong sunod nga paragraph da. Ako lang tong kuhaon tong usa nya murag ako na sa to ipuno tong pikas. So kini gisuwat gyud niya. Aron wala say malimtan day. No, iya ganang gibutang niya. Nya unsa iyang gustong gisulti. So gipangandaman gyud niya kay suko na kay sa Aimee murag kana bang malagmit nga dugay na niya ni nga naa siyang dughan ba. Kabuthono na gyud siguro siya kay kana gon pagkaistoryaha nga wa na gani isa man kaigalaan, di na gani isa man paduol ni Bongbong. Medyo di na lalim ha, managsuon mga sukitig paminaw murag do na mga laing tao diha nga kana na ang naa nakapalibot nga ang imo hinoong kauban kaniadto nga kamoy nagkuyog sa pamilya murag nalayo na siya, no? So kinsa man ning mga tawhana ang naa nagpalibot mo ni dakong pangutana kay kini nga speech may gala makapakurat ni nga speech oy makaingon ka unsa man ni iyang gisuwat na pagka hapon niya gideliver pagka gabi or gisuwat niya ni adto pang milabay semana or kagaha natong usa pa ka adlaw unya gideliver niya kagabi dako magkalainan dako kalainan mahigala kay sa ako nang giingon og do na kay time to review. Unya mo decide ka nga mao gyud na, so okay. Pero kung na kay time nga mo review daghan kag mauna-unaan nga imong ipuno or imong ikuha, imong ipuno sa imong speech or imong kuhaon sa imong speech. Ba't kini ngilngiga nananghid na sa mga tao nga malagmit mahunong ko og istorya, malagmit nga mo ginhawa ko, malagmit nga mo kuan sa ko pasinsa lang mo. So iyan ang ipabantay da mga tao nga bugat ni nga mong speech. Okay, ato ipadayon kasamang names. Okay. Sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong
Okay, frisa dong, frisa ha. Ako lang i-freeze na kay hibaw man ko kay nakadungog na magimo ani. Kay hibaw ko nakakita na magimo ani nga speech. Nakini mahigala pag ingon nga bata pa lang kami ni Bongbong, alam na ang problema sa buong pamilya. Kana gud mahigalag tinuod gyud iyang pamahayag nga medyo drug addict kinis Bongbong Marcos. Kana may sulting Aimee ha. Ako di ko basta-basta makatuo sa akong kabahin. Por nakuratan ko mga kaigalaan pero sulti man sa igsuon gud. Ha? Sulti man sa igsuon. So, kana na ang dapita mga kaigalaan, alam ng buong pamilya na daan, bata pa sila. In fact, wa pa ning maong controversy inday ken, pag human yun o kadaog ni BBM, yan ang 2022, kung hindi mo malimot, na controversy mga higala, na controversial ang usa ka movie, katong title sa movie nga Made in Malacanang. Na controversial to mga movie kay ilang giportray, katong ilang kinabuhi diha sa Malacanang, unya ilang giportray, nga kadto si Cory Aquino ni tago din sa Cebu, gitaguan to mahigala diri sa atong mga madre diri sa Subo mga kaigalaan, samtang nakagubot sa Manila, dirito si Cory Aquino ni tago sa Subo. Straight to the point. Dirito sa Carmelite Sisters in Daiken, ni tago si Cory Aquino. Unya, niadto maong movie, katong mga nakakita, Daryl Yap may murag writer ato, na controversial katong mga movie, kay ang mga madre nagduwa kuno og baraha. Samtang nagkagubot dito sa Malacanang, medyo naghay ni ingon lahap ra sa ganing maong movie da. Lahap kayo. Pero unsa may giportray ato mga movie? Nga duna mga higalay ilang pamilya ni BBM dito sa Malacanang, si Aimee Marcos isip may kinamagwangan day no. Nga siya may da sa timon sa pamilya sa dihang ilang amahan, medyo nagkasakit-sakit na. Kay ilang amahan mga kaigalaan si Marcos nagdialysis naman to. Ang dialysis diha sa Malacanang. So ang ilang dakong pagmahay, in fact at that time, niya nang maong movie, kung nakabantay ta, ang ilang dakong pagmahay nga itong Indrili. Nalubong na ba si Indrili day? Wapa. Dako sa pagmahay kay sinaligan ko si Indrili, lamang kang defense secretary kagod. Ikaw may sinaligan din haron sa paglabot mahigala sa armed forces, unya ni balitok to si Indrili mga higala. Kanang Made in Malacanang nga movie, kung nakakita mo ana, giportray na daan dito nga kinis BBM, medyo bata ni mahigala nga medyo dili inana ka responsable inday ken. Straight to the point. Ikaw day nakakita ka ng salida ha? Wa ka kakita. Ikaw inday RB. Wa ka ikaw inday Maris. Wa ka kita ana. Ikaw kay kita ka. Amay paski kay kita pa di ay. Ikaw gyud kay ibaw ko di ka mo absent unay mga bag-ong salida day kay ha. Bitaw atol niya gi katawa mga higala. Niya nang maong movie na controversial mo ako ni tan-aw lagi ko atong hitabua kay mura mag-ingon nga controversial kayo kay ang mga madre ilang gipasanginlan nga duwag baraha samtang nakagubot na kuno ang kwan. Medyo kwantong salida hasad. So kini ni ang dirito gitaguan si Cory Aquino sa Carmelite Sisters in Daiken. Oh dirito. Kwan na siya tinuod gyud istoryahan nga diri pero murag gipakapinan na siguro to ilang movie mahigala lima ka mga madre na duwa pa dito mga baraha. So kinini ang at that time ilang giportray nga sa pagkagubot na kanas BBM medyo dili gyud na sa moy nagdag timons pamilya, ang nagdag timons pamilya sa Aimee. Unya kanas BBM kanunay ni makasamaan ni Marcos katong ilang amahan. Ilang giportray nga sige ra nagparty-party, unya tuas gawa sa nasod ni gipa-eskwela, murag dili kayo kuan ba? Medyo badlungon ba sa ilang pamilya. Mo ning gisulti ni Aimee karon yung sa nga alam na ng buong pamilya, bata pa lang sila, nahibaw na ang tibuok pamilya sa problema. Straight to the point. Dunay problema. Kay kanang pamilya may galag, dunay usa nang magka-problema bisa pag pila mo kabuk igsuon din ha na nalulong aning drugs mahigala dako ng problema ha sa entire family, mga sukin tigpaminaw. Straight to the Ato point. ipadayon kasama nga names, may kining iyang speech. Okay. Sige. Okay, gamay lang. Ato ipadayon ko no kasamang nimel ang iyang audio ni Adong. Kay gamay lang kay mahigala ha kay dunay kakulian ka dali. Okay na? Sige, gamay lang ha kay murag ni ungot ni kadali. Gamay lang kayo. Okay, sige. Proceed. Seryoso ito. Hindi
Okay, freeze dong. Kuyawa ini mga gibuhi ang statement oy. Alam na sa una pa. Ulitaw pa nas bongbong, bata pa sila, kahibaw na sila, ang buong pamilya nahibaw na unsay problema. In fact, kung magparty mga kaigalaan, hasta si Aimee o ang Presidential Guard, sila pa'y manghinlo, mga higala. Kanang sila pa'y maglilinis, duda ko doon naging mga nakitaan dito paglimpyo siguro kay. Dito ingon nga, gamay lang istorya dahil nga kami mo nang hinlo, anak. Naalay mga salin-salin ng tagay baka unsa, murag doon natin pasabot yun nga. Mga sila pa'y nang linis, mga kaigalaan. Unya, siya pa'y nag-convince nga pagkasalin na sa Lisa. Kaya doon naman kayo uban mga kagalaan nga, kanang ikaw sa ka lalaki ka or mababae ka, medyo ang imong directions kinabuhi, dili pa kayo anak ka, klaro. Kung kana bang single pa ka ba, mura magod ka kanang wala kay kuan ba, bahalag asa mo adto kung bati ra kayo. Pero kung magkapamilya na, medyo ma-focus imong direksyon, no? Muna bitaw na, daghan bitaw na sa, ang uban nga, maldito kayo, anak, pagka ulitao pa, anak. Doon iban nga kuan yun, pero pagka minyo na, medyo mausab na ka, kay lahi naman yung priority. No? So mo iyang tanaw nga, basin patuod, o doon na mahigalay maminyo ni siyang Lisa, na ay direksyon. Kaya importante mo na imong maminyoan sad, kana pong Clarix pod. Kay kung maminyo ka niya, otro pa yung maminyoan nga, labaw pa sad mahigalang way direksyon. So nagtuo siya mga higala nga, maminyo si BBM, mausab siya kung maminyo. Sus ni samot mahinoon. Ni samot mga higala kay utro sa Desilisa, silang duha nagapares gyud mga kaigalaan. Tinuod na gyud na mga higalang birds with the same feather, December. Kay tinuolay bitaw sad mga higala kanang imong ikauban nga sa imong kinabuhi ba, imong partner sa imong kinabuhi. Di gini mo magkapariha, anak. Ang number one, ang values ninyo. Ang inyong kuan, ang magkasnabtanay mo. No, medyo lahi magaday. So, kini kinakasnabot si BBM mo si Lisa, parihas lang mga kuan yun, ha? Medyo po pariha doon na common denominator nga nakasnabot yun sila. Kahit dalawa, lisod bang kayo na mag-uban mo, anak, lahi, medyo managlahi yun ba? Ang inyong wavelength, number one, kasnabot mo mahigala sa istorya. Ang inyong conversation, kasnabot mo. Number 2, ang inyong values, nakasnabot mo. So, kini si BBM o si Lisa, nakasnabot ko sila, libi pagbiyo niya. O tinuod ba ni kak Aimee ba? Okay, sige na, i-budget na ang sa gimiton to buntag niya, unsay unyang hapon. Straight to the point. Okay, arita mahigal itong balikan mga kaigalaan. Sa ako nang giingon, kining speech ni Aimee muraog, dili ni ingon nga kalit-kalit lang, oy. Dili ni kalit-kalit lang, day. Nga ka na bang inon ka ba, pasultion ka. Kay mahimo man nga pagsulti nimo, nasulti lang nimo diha nga, ang uban, kalit-kalit ba lang. Ba't kini mga kaigalaan, nasulti ni, na plano ni, naana ni mga higala sa iyang kasing-kasing, o kaniadto pa. Kay ito marelate mga higala tong movie nga Made in Malacanang, kato mga helpers dito sa Malacanang, mao matoy nahitabo mahigala itong mga movie. Ang role mahigalang Marcos, ang role ni Aimee, ang role ni Imelda, ang role mahigala ni ining Bongbong Marcos, na portray na daan dito nga kinis BBM, kuan lang gini, usa ka sakop sa pamilya, nga yano nga sakop sa pamilya, nga medyo dili gid anak ka responsable sa gyud. Straight to the point. Gani tawgo ni mahigala sa iyang amahan, o magkasabaan pa niya to sa iyang amahan kani adto, ha? Straight to the point. Malagmit kadtong maong movie, kuan gyud to. Mo to ang tinuod nga account mahigala ni Aimee Marcos, o wapod mo supak si BBM at that time. Inigawas man ang movie mahigala anang 2022 right after the election. Made in Malacanang. O mao ni mga sukitig paminaw, o. Ha? Nya si BBM mga kagalaan kuan man to, kini ni ang gikasabaan nga ni sa iyang papa. Ay sige lang mahigalag, kuyog-kuyog sa barkada indekin. So at that time pa lang, giportray na daan mo na si Aimee pag speech sa gapon, sa daan na nga, nakahibaw ang pamilya, dakong problema. Ha? Unya, kana na ang, iya pang gi-advisean nga maminyo na lang ni Lisa, kaya nagtuo siya mahigala nga maka-direksyon ang iyang kinabuhi. Pero unsa man pagkaunsaa mahigalang ni samot mahinoon kay nakapartner man sa di ay matod pa sa
aligasyon ug utrosang manuyupay? Straight to the point. Kana kang ay mina mahigala nga pamahayag ha. Ako mismo di ko basta-basta makatuo munang nakuratan ko gabi mahigala pagkabatian eh. Kay mga tawo mo sige man lagi og duda. Sige lag duda, labi na mahigalang mo kagot, mo hiwi-hiwi ang baba, inigsulti mo di magkadimao. Ang tao ko tubos pagduda. Pero si Amy gahapon gabi medyo bugato yang gibuhian mahigala nga speech ha. Ni atong ibalik pagpaminaw mga kaigalaan. Okay names, atong padayon names. Kining iyang kining gibuhian nga pamahayag gahapon atol sa gabi atol sa rally sa Iglesia ni Cristo. Okay, audio. Maklaro ba ang audio ani? Ito klarong audio? Mga tao doon na halos hindi siya mapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya. Okay, names, Presa ha, i-rewind gamay, kay murag wa ni mapuan yung puntuha dapit. Bahala og mo kung sibog-sibog gamay. I-rewind gamay lang. Okay. Aha. Unsa man yung kalaki habe? Natanig pagtagad mga kaigalaan ni Amanes former mayor may krama niya ni kalit manig anhi sa tong sibianan ron. Pasing kon sa niyang ato ra sa ning hinabion sa duntong taon ha. Kay murag doon na siguro importante kaayo ni nga kuan. Kini ni ang importante kaayo siguro nga iyang i-announce ha. Okay, gamay lang kay mga kaigalaan. Padayon ha. Kining iyang pamahayag may gala ni Amy Marcos. O sige ko na names. Okay na names? Okay, proceed names. Okay, sige. At minawon ang audio. Okay na. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya mapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya. Aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Fresa, gamay lang. Freeze, gamay. So, kini yang gisaysay pagkahimo niyang gobernador sa Ilocos, dadi gyud ko musod, gyud klarong musod. Kuyawa ning kalaki ha. Basta inana lagi gyud og di na ka makakuan, di na ka matarong imong hunahuna ana. Ha? Di makasud sa klarong opisina. Unya kini ni ang di malalim ng kalaki ha. Nya igsuon ni mahigalay nagaligar ha. Di na musod og opisina sa BBM. Unya paghuman almusal pa lang marijuana na kuno. Kuyawa ning itabuaw eh. Nilingig kay mga sukitig paminaw na nga expose gikan sa igsuon mismo mga sukitig paminaw. Sige names, at padayon names. Iklarong audio. Katong Lahat sila nagiinom na ng gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Antonio,
Okay, fresh dong. Kini ha, gisaysay ni detalyado kini pagkasaysay mga kagilaan. Medyo kuan gyud kana bang ang chronology of events nga nahitabo. Pag 2016 na siya sa listahan. Paita. Kana kung may galapuros mo na istorya lang. Kana igsuon may moingon na bida dili malalim. So naa siya sa listahan sa 2016. So kato nang gawas nga mga report nga naa sa listahan mahigala. Apil katos bungbong atong kalakiha. Pero giuna man lagi itong mga kwan. Siyempre angay rasad nga unahon itong mga pushers, no? Katong mga drug lords. Ang gina kay para nako mo nagingon nga jail the pusher, save the user. No? Kay kanana ang importante masagod mahigala nga maulian pa ning uban kanang maulian pa di ato mahigalang luwason tong makaya pa maluwas. Kadto mga dakong sad ano to katong mga drug lords o katong mga pushers mga higala. Nya karon kini ni ang mo nitabo 2016 pagkapildi di ni BBM, mura to sag na depress siguro na pildi sang Leni Robredo sa Vice President pagdagan niya isip Vice Presidente. Mas dako na yang oras sinuon og lakwatsa. Atol niya gikataw-katawa ha. Kini sa pamahayag ning Leni, ni kini ni angkuan ni Aimee, ha. Unya sa diha mga higalang 2021 nagkita sila mga higala, nag-istorya sila kay ganahan sa mudagan pagka-presidente. So ang formula adtong kalakiha tan-aw ko kay kuam ko to nag-usa man gud ang Duterte ug Marcos. So ila si BBM ni Inday Sara, so nag-usa sila mga sukit tig paminaw. Perting grabe tong iyang buto nga nakuha ni BBM kay do na may unit team. Naunsa man ang unit team karon mga higalang na post guy man. Kay kadtong hitabua kung wa pa to unit team, tan-aw nako. Nahimo tong three-cornered fight. Kay katong uban, ginagmay naman atong uban sa sikwan. Ang kusog gid adto og paltan ni dagan to Sara pagka presidente, si Sara kusog ito Sara kay iyang papa nagus Malacañang. Nyadaan gyud nga kusog siya. Duda ko daog gyapon Sara at the time kung atong analisaron ba sa mga surveys. In fact, siya may pinakadaghang buto. 32 million gud iyang buto. Ang kang BBM 31 ra. So mudaog gyapon Sara ato pero ang margin dili kay layo. Malagmit nga si BBM o si Leni makaduol na yun. Sa tagi nagmapili, pagyan pa to si BBM ni Leni dito sa ubos-ubos. Duda ko. Kay katong kuana, nganong gilatan si Leni ato panahon na, kay nag-usa manggod ang Duterte Force o ang Marcos. Pero ting grabihan pagkabiyaa, oy. Pero kung nidagan pa Sara ato, tanaw na ko mahigala, daog yapon Sara, in fact, mas taas man sa buto ni Bongbong, pero dili inanak kadako ang margin. Sa akong tanaw lang. No? Pero mo lagi na-convince mga higala nga mag-usa, nya, gustos BBM nga mudagan pagka-presidente, so na ila-ila mga kailan, pero gisaysay ay may grabiha ka detalyado ni pagkasaysaya. Kana kung tinuod niya ang gisulti, ha? Karon taon mga kailan niya ni Suroy Rabadesol si Bianan si former Mayor Mike Rama. Ako lang sa niya hinabiyo na taon mga higala. Doon siguro yung mga updates sa iyang mga kuan, kinini ang mga kaso. Nagpatawag mo press con, abot og na nagpatawag ng press conference pero wa may makatambong dito sa press con tingali. Akong reporter mo nagwa makaadto. Pero sige lang kaya mas mayo kini amon po siya ron ato yung pangutan-on. Pero dili pa to si padayon ning speech si Aimee kay mabitin mo sa tao mga higala og ato ni putlon. Ana sugdan ta naman eh. Okay, proceed kasamang ni Muel. Sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako naabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko
Okay, press dong, press ha. Kining ngilngig ning pambuhian nga statement. Ya ma-confirm man gud ni. Kana ha, 2016, 2021 nagkita sila kay ganahan mo dagan sa BBM og presidente, nitabang sa isip igsuon, kutob sa iyang mahimo, pero wa pa magdaog mahigala during the campaign period. Mura na sa nawa as passing. Nawa na passing kay di naman mo report niya nga naunsa-unsay dagan sa kampanya. Nga in fact siya ay maoy naghimo ato maong kampanya. So nitabo mga kaigalaan, nawa sa passing. Mug na blinded na siya unsa nay dagan atong kampanya. Pero sige lang, kay dunay mga tao siyang palibot nga mura og gipalayo pod si Aimee mga higala ngadtong BBM. Kuyaw ni kung tinuod ning tanan mga kaigalaan ang nagpadagan sa tong nasod dili sa BBM. Straight to the point. O dunay mga tao mapahimuslanon siyang palibot din ha. Mura ni katong salida ba nga katong the dictator ba, ha? Straight to the Abot point. kita ba mo itong salidahan nga kwan? Nga dunay gibutang diha nga mo'y presidente niya, dunay mga nagmaniobra diri mahigala mo'y muna na nagpadagan sa panggobyerno, dili dito. Para kwan lang, para pa ang iyang duplicate ba nga pagkatao mo online nabutang diha kunuhay. Pero lahit na nagpadagan, paita ng sitwasyon na kung maoho na ha. O kining iyang gipamuhian ngilngig kini. So sa diha may galang campaign period pa lang, nawa na sa passing, hangtod nga nagdaog na, wa na. Nya kaning gisulti, 3 taon nga wa sa kadtong Malacañang ma-check ba na pinaagi sa mga PSG. Straight to the point. Sayon kay nang i-check og tinuod nagsulti sa Aimee og wa, ma-check na kung tinuod ba daykin nga nagkanto sa Malacañang kung 3 years nga paglingkod ni BBM wa sa kadto. Dali kay nang i-confirm kay kompleto CCTV ng Malacañang. Mahimo na ilang i-confirm sa Aimee, taka lang ka Aimee na tumiyaging buwan dili pa gani ka. Pero wa kanang gibuhian nga statement kuyaw na. Dunay mga higalay medyo bugat yun, no? Kining mao nga pamahayag gikan sa usa ka igsuon. Straight to the point. Kuyawa ini hitabo mga higala eh. Yato ipadayon mga kaigalaan kining yang speech kagabi eh. Okay, proceed names. Doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami ng kausap. Sa harap ng publiko, pinipili ko magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagkat hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Okay, fresh ha. Kuyawa iparihab si Bongbong. Sus Ginoo ko pagkangilngiga na hitabo mahigala. Straight to the point. Okay, balik ta may gusto mga issues karong butagi padayon tagpapaminaw ning speech may galang Aimee kay bugat ning iyang expose oy. Bugat ni gikan sa usa ka igsuon mahigala. Nya ma-check man gina kay mingon sa nga 3 years siya wa mo adtong Malacañang, dali ra man i-check. Kung tinuod ba nang nakaadto sa Malacañang wa kay kompleto nag CCTV na Malacañang oy. Sus Ginoo ko. Kompleto nag CCTV makita sa Aimee dito, taka lang ka Aimee. Diri ka oy, at milabay yung simana. Pero kani simple ka na mahigala i-check nimo kung nasulti ba sa tinuod ug wa. Pastilan. Okay, ato ipadayon mahigala. Nya shout out sa diay sa atong donor gikan sa US si Telesforo og Ate Bibi. Good morning nyo diha. Telesforo Sanchez. Kuan din ni kanana ang bana da ini sa
ate ni Tisay, atong friend sa dito sa US Megala. Good morning nyo diha. Shout out Tisay og Tisoy. Kanunay sa nagsunod sa atong programa. Now atong balikan Megala, ipadayon kining maong speech mga higala ni Amy Marcos, mga sukin tigpaminaw. Niining iyang gibuhian mahigala nga mga pamahayag kagabi ipertim bugatan eh. Pero karon tataod kini bisita man si Mike Rama, former mayor Mike Rama distong Sibianan. Ato sa ning coag reaction sa ani. Nya ato sa ni mahigalang hinabion nga naunsa na tong iyang protesta baka kundo naman ni say kaso mahigala gud katutuang about sa election pero sa akong tan-aw nagpatawag ni sa press con mo nakadawat gani ko sa kini ni ang naka-text bato gisa pa nag-text nako. Pero mirwag wa makapada og ko makapada reporter dito. Kay murag weekend man sa siguro to maong press con. At sa aton tan-aw lang kay doon tay reporter sa City Hall. I-check ko lang po og unsa ba to. Pero ni Aman, ibisita man sa Sibianan, di ato lang po na yung ma-interview. Labaw pa ni press con kaya ni Aman, live man dayon. No? Pero niya ato sa ning kuag reaction aning atong issue ron. Pero dili pa, ipadayon ta sa mahigala si Amy Marcos sa iyang pamahayag. Okay, proceed names. Pero, tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya mga kakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Tinangkap na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na tutubusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itago na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinanas namin noon. 68 years old po ang nanay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November
gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinakawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo ako matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kabuluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, karapalang kahiman, panggigimit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalot ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng panusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumubok na sanggahin lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita.
nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, adik ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya mo pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilinang, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo. Kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ang misyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghusga sa akin. Malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil, manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayo, kapatid. Maraming salamat po, Senator. Okay, mo to may gala si Senator Amy Marcos, mga sukid di paminaw. Medyo bugat gyud. Kadtong mga pamahayag mahigala. Bugat gyud, no? Atong analisaron pag mayog dugang ha, kining iyang pamahayag mga kaigalaan niya. Paminawon sa nato si Ate Claire Castro kay dunay tubag. May nang mabalanse lang sa nato mahigala, no? Ang tubag ni Claire Castro labot ani para manalisar sa nato mahigala. Kasabot mo og inyong na grasp gyud ang tibuok speech. Doon na say rason nga nung iyan ang gihimo.
Doon na siya mga kay dugay-dugay naman ang gisulti ay may inday ken nga wala sa kadto sa Malacañang, di na sa makaistorya. Og dunay mag-abot na lang og dunay mga okasyon. Murag dunay mga tao. In fact, na-interview ko ni atong padung eleksyon. Ingon sa daghan ang mga tao nga mobabag nga magkaistorya sila. Kung hinumdo mo sa Amy Marcos, ako na-interview, mga Sabado to, nya Lunes eleksyon na. Muna iyang gisultisan. Nga, wa na sa magkaduol, dili na inana ang ilang koneksyon. Kay gusto ta sang mo duol, may gala, gusto ta sang nga siya mo tambag, siya mo advice, pero daghan ang mga tao sa palibot nga, medyo dili na sa makaduol. So malagmit, nga napuno sa Amy, dili niya gisultis publiko. Malagmit, ha? Pero ito ning analisaron, mahigala dugang, nga pabaynaon po na to si kining Claire Castro, ha?